Good morning po sa inyo lahat mga kapatid. Narito po tayo muli sa ating morning devotion, ang Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Tayo po ay magsisimula sa araw na kaloob ng Panginoon sa atin upang tayo ay magbulay-bulay ng kanyang mga salita nang tayo ay makalakad sa isang mapayapang pamumuhay. Ito pong linggong ito mga kapatid ay hindi lingid sa atin na ating preparations para po sa ating 114th church anniversary sa darating na September 17. So, niloob po ng Panginoon na ito pong Monday to Friday, ang inyong lingkod ang mag-share ng Word of God dito po sa ating morning devotion at ating ipaglilingkod sa Panginoon ang pagbabalik tanaw sa kanyang mabiyayang kamay at pagkalinga na ang ating kongregasyon dito sa biyaya ng Panginoon ay umabot sa ganitong taon ng tagal ng pagkakatatag na ang kasiyahan ng paglilingkod ay nagsalin-salin na sa
mga anak at inapo at maging sa mga apo sa tuhod. So ngayon po ay ating pasisimulan mula sa paksa na pagkakaisa sa Diyos ay kaaya-aya, part 1. Ang ating pong batayan talata ay sa Ephesians chapter 4 verses 1 to 6. Ngunit babasahin na lang natin yung talatang 1 hanggang 3. At ganito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon ay nakikiusap sa inyo, mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Kayo'y maging mapagpakumbaba, mainahon, matyaga, mapagparaya kayo dahil sa inyong pagmamahal sa isa't isa. Sikapin ninyong mapanatili ang pagkakaisa mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. Salamat at purihin natin ang Panginoon sa ating pagbasa at pagkarinig ng kaniyang mga banal na salita. Sa unang bahagi po ng pangunahing aral na tinalakay ni Apostol Pablo na lingkod ng Panginoon sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso ay ang panukala ng Panginoon Diyos na pag-isahin ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Ito rin ang panawagan sa katawan ni Kristo o ng Iglesia na ipamuhay ang dakilang panukalang ito ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Hesus Kristo. Ayon po sa mga nakararaming Bible scholars, naisulat ito ng lingkod ng Panginoon na si Apostol Pablo na siya ay nakabilanggo sa Roma dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya naman po sa unang bahagi ng sulat ay kanyang tinalakay ang pagpapalang espiritual ng pagiging anak ng Diyos. Ang pangunahing paksa ay pagkakaisa ng mga mananampalataya. Sa chapter 1 to 3 ay inisa-isa ni Apostol Pablo ang mga benepisyo ng pagkakaisa kay Kristo. Ang kanyang pagpapatawad, pagpapalaya sa kanila mula sa pagkaalipin sa kasalanan ay lubos na katiyakan sa pamamagitan ng Espiritu na makakamit ang mga pangako ng Diyos at dahil kay Kristo ay minabuti niya na ang bawat sumasampalataya ay kanyang itinalaga para sa mabubuting gawa. Ngunit binigyan naman ng pansin sa chapter 4 to chapter 6 ang mga tungkulin at responsibilidad ng pagiging o pakikipagkaisa kay Kristo sa pagiging sangkap ng katawan ito. Kaya sabi ni Apostol Pablo na siya na isang bilanggo ni Kristo ay namamanhik sa mga taga-Epeso na panatilihin ang pagkakaisa sa Espiritu. Ang pinaka-focus ng kanyang pamanhik ay ang pamumuhay ng bawat isa na nakipag-isa kay Kristo ayon sa pagkakatawag ng Diyos sa kanila. Ang pagkakaroon ng magandang pag-uugali sa pakikitungo sa bawat isa at pananatili ng pagkakaisa na mula sa Espiritu ay nagbubunsod ng katotohanan ang nakipag-isa kay Kristo ay mula sa iisang katawan at Espiritu ay mayroong iisang pag-asa, iisang Panginoon, iisang pananampalataya at iisang bautismo, iisang Diyos at Ama na ating lahat. So binigyan ng pansin po dito sa ating tinatalakay na aklat sa Epeso chapter 4 at binigyan ng iba't ibang magandang aral ng lingkod ng Panginoon na si Apostol Pablo, yung pagbabalik tanaw na naranasan nila ang katagumpayan ng kalipunan ng mga mananampalataya dahil sa kanilang pagkakaisa. Kaya ito po ay maganda ring baliktanaw natin sa ating kongregasyon na 114 years na po, at ito ang isa sa mabiyayang paglilingkod ng ating mga naunang manggagawa at mga naunang mga leader laiko o namuno sa atin na kanilang pinagyaman yung pagkakaisa
sa loob ng iglesia. Ang wika nga po, napakahalaga na ating bigyan ng pansin ang pagkakaisang ito na nahahayag sa loob ng ating iglesia. Sa ilang mga kadahilanan na ito ay nagbibigay sa atin ng daan upang maabot natin ang kalooban ng ating Panginoon. Tingnan po natin yung tatlong mahalagang puntos natin sa ating patuloy na pagbubulay-bulay. Una, sapagkat ang pagkakaisa ay isang panawagan ng lingkod ng Panginoon Diyos na si Apostol Pablo. Nabatid niya na ito ang mensahe ng Panginoon na nais paabot sa mga mananampalataya sa Epeso. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, siya bilang bilanggo ni Kristo. Nilatag ni Apostol Pablo ang pundasyon ng buhay Kristiyano sa unang 3 kabanata ng Ephesians sa pamamagitan ng pagbalik tanaw sa kahangahangang pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa buhay ng mga mananampalataya. Pagkatapos ay kanyang tinalakay ang praktikal na aspeto at pundasyon ng kalagayan ng mga tagasunod ni Kristo. Ang wika nga po sa verse 1 at 2, yung pakiusap, nakiusap si Apostol Pablo, kaya't siya ay nanawagan. Ang wika nga po, ang nakikiusap sa inyo ay therefore I urge you, sa orihinal na salita ay parakaleo, na isang napakalumanay at salitang tigib ng pagmamahal, pagmamalasakit, na ang larawang pinapakita ay paanyaya sa taong tinutukoy na dumako sa kanyang tabi para sa isang pag-uusap. Katulad po ng isang coach na iniipon ang kanyang mga manlalaro upang mag-usap at magbigay ng pagpapayo. Ang paggamit ni Apostol Pablo ng terminong bilanggo ni Kristo ay nagbibigay diin doon sa kanyang pakiusap. Ang kanyang pagiging bilanggo ay dahilan sa kanyang katapatan kay Kristo. At siya na tapat ay nakikiusap sa kanyang mga anak sa pananampalataya na maging tapat din sa ating Panginoong Hesus. Ang iglesia sa kabuuan at sa mga mananampalataya bilang individual ay ibinubunsod ng Espiritu ng Diyos na tayo ay maging tapat sa Panginoong Hesus. Sapagkat ang pagiging tapat sa Panginoong Hesus ay magbubunsod sa pagkakaisa sa iglesia. Ang iglesia o katawan ni Kristo ay nararapat na kakitaan ng pagkakaisa sapagkat ito ay palatandaan ng ating mga katapatan at pagmamahal sa ating Panginoon. Pangalawa po, ang mga susi tungo sa pagkakaisa. Magbasa po natin yan sa verse 1b at verse 2. Na sabi po doon ay inilahad ni Apostol Pablo ang dapat na maging ugali ng mga nakipag-isa kay Kristo. At ang mga inilahad ni Apostol Pablo ito ay isang paraan upang maging susi tungo sa pagkakaisa. Ano-ano po ito mga kapatid? Una, mamuhay ayon sa nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Maging mapagpakumbaba, maging mahinahon, maging matyaga, maging mapagparaya dahil sa pagmamahal. Ang sabi po sa ating mga nabanggit na mga susi tungo sa pagkakaisa, mapagpakumbaba. Ito ay nagbibigay ng idea ng pagtulad sa halimbawa ng Panginoong Hesus sa kanyang kababaan na nahayag sa Ephesians chapter 2 verses 5 to 8. Maging mahinahon, ito po ay isang uri ng katangian na nanatili sa pagtitiwala na anuman ang kinalalagyang krisis, ang Diyos ay hindi nagbabago sa katapatan at magpapakahayag sa huli. Maging matyaga ay isang katangian na hindi sumusuko sa sitwasyon handang maghintay
ay may positibong pananaw na ang kahinatnan ng pag-asa at pananatili ay para sa kabutihan ng lahat. Mapagparaya dahil sa pagmamahal. Sa isa't isa, ito po ay yung tinatawag na agape. Ang idea na ipinapahiwatig ng salita ay ang pagpapasensya sa mga pagkukulang ng iba, na hindi nagtatala ng pagkukulang, sa halip ay umuunawa, nagpapatawad at nagpaparaya. So, sa mga nakalipas at nagdaang taon sa paglilingkod ng ating mga kapatid dito po sa ating kongregasyon, na hayag sa atin yung mabiyayang pagkakalinga at gabay ng ating Panginoon, sapagkat hindi madali yung pagkakaisa, lalo na't may iba-iba tayong mga antas at kalalagayan ng buhay. Ngunit ito po yung makikita natin at nahayag sa atin yung biyaya at habag ng ating Panginoon, na tayo ay kanyang pinag-isa mula sa patnubay ng diwang banal. Kaya tayo po ngayon ay lumalakad sa 114 years. Ang wika nga po, napakahalaga ng pagpapakita ng tamang pag-ugali bilang katunayan na tayo ay nakipag-isa kay Kristo Jesus. Hindi mainam pagmasdan ang mga magkakapatid kay Kristo na makakitaan ng mga alitan, awayan at pagsasakitan na nakapagdudulot ng sakit ng ating iglesia at mahantong sa kalungkutan. Ang mga negatibong pag-ugali ay hadlang sa pagkakaisa at daan upang ang testimonyo ng katawan ni Kristo ay mabahiran ng dungis at pagpula ng ilang mga tao. Napakahalaga na unahing isipin ang kapakanan ng iba bago ang ating mga sarili. Napakahalaga na ang bawat mananampalataya ay handang umunawa, magparaya, magpatawad sa pagkukulang ng ating kapwa. Kaya naman po mga kapatid, ng binanggit ng lingkod ng Panginoon na si Apostol Pablo, ang mga bagay na ito na ngayon ay ating tinatalakay ay isang pagbabalik tanaw. Pagbabalik tanaw po sa ating mabiyayang karanasan ng paglilingkod ng ating mga kapatiran, ng ating iglesia. Nakita po natin, hindi tayo pinabayaan at pinahintulutan ng Panginoon na magkahiwa-hiwalay. Sa halip, sinikap ng Panginoon sa kanyang banal na espiritu na pinagkaloob sa iglesia na mapanatili sa atin ang pagkakaisa. Kaya mga kapatid, sa ating celebration ay ating pagyamanin yung ating namana sa ating mga naunang manggagawa, yung pundador ng ating iglesia, mga naunang mga leader laiko, mga naunang namuno sa ating kongregasyon, ay hanggang ngayon yung spirit ng unity ay ating patuloy pong nararanasan. Kaya tayo ay nagdaragdag ng taon kaalinsabay na ating nahaharap ang mga makabagong pamamaraan at yung tinatawag na daluyong ng pagbabago, sapagkat ito ay ating nalalampasan na ang ating isa sa mga susi ay yung ating pong pagkakaisa. Kaya tayo po ay manalangin sa ating Panginoon. Salamat Panginoon sa iyong mga salita na ipinagkaloob sa amin, na ngayong umaga ay pinaalaala nyo sa amin ang pagkakaisa, ang isa sa naging susi ng katagumpayan ng iyong iglesia sa dakong ito, at ngayon ay magse-celebrate ang kanyang 114 years na pagkakatatag sa iyo pong kagandahang loob. I-bless niyo Panginoon ang aking mga kapatid na papasok sa work, sa eskwelahan,
mga kapatid namin na humingi ng kalakasan at kagalingan. Mga kapatid, patuloy kayo manalig sa Panginoon at kayo po ay hipuin at pagagalingin ng ating Panginoon. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Papuri at pasasalamat sa ating Panginoon sa inyo pong pagsama sa akin sa pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon. A friendly reminder po sa bawat isa sa atin, be Christ-like in your workplace today. Mayo at mag-inform.